What's up mga kabahay? So ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng doorknob. Paano mag-install ng doorknob na yung gagamitin natin ngayon is yung lever set. Kamukha nung ginawa natin doon. Install natin sa kabilang room, yung dalawa, no? So, bali ito lever set yung ganito. Yung siya kamukha nung rounded na knob. Tawag dito lever set or lever type. Then, tuturuan ko din kayo paano mag-install nitong deadbolt o deadlock. Yun. Ang price nga pala nito sa handyman is 1,385. Nasaan? Yan. Then ito is 410 sa handyman din. Yan. Tapos si Pinoy handyman na mag-install. So yun. Magandang klase itong mga to, no? Ito namang quick fit lever set sa CR to. Doon sa ginawa natin CR. Doon natin siya ilalagay. So mga gamit na kailanganin natin, syempre dapat meron tayong electric drill, martilyo, skwala. Wala yung skwala ko kaya ito lang ginagamit ko. Syempre screwdriver. Pero kung meron kayo nito para mapabilis, screwdriver, tawag ito, cordless drill o drill driver, pwede nyo gamitin kung meron lang naman kayo. Syempre kailangan nyo ng metros, lapis, pat o mga pait. At itong gagamitin natin pambutas, hole saw na size is 2 and 1/8. Then spade bit. Spade bit na ang size is 7/8. Yung hole saw, ito, gagamitin natin dito sa butas ng knob. Then ito, dun sa kanyang, yung ano niya rito, tawag doon. Kalimutan ko yung tawag doon. Ano sa tawag dito? Yung latch, ito. Dito yan. Dito yung 7/8 na spade bit. So, punta naman tayo sa layout. Paano ba ang layout niyan? So, kanina, nakapag-layout na ako. Para may pakita ko na sa inyo kaagad. Una yung gagawin, from floor o sa ilalim nito ng pinto, sukat kayo ng, ang standard height niyan mula sa center ng hole, center ng butas nyo, is 36 inches to 38. So, nabababaan ako sa 38. Usually, ang ginagamit ko, 37 or 38. This time, mula dito sa floor, sumukat ako ng 38 inches at eto yon. Pag guhit nyo ng 38 inches, gamitan nyo ng skwala, guhitan nyo. Tapos, punta kayo rito. Sa side, skwala rin, guhitan nyo. So, pareho yan ng level na 38 inches. Then, yung butas naman natin, mula sa edge ng door, dito, hanggang dito sa center ng hole, o sentro ng butas natin, is 6 centimeters, kagaya na nakikita nyo. Or, kung sanay kayo sa inches, 2 and 3/8. 6 centimeters mula sa edge, or 2 and 3/8. Yun ang tamang sukat. Then, dito naman, kukunin nyo lang yung sentro, syempre. Dahil 4 centimeters to, ang gitna niya is 2 centimeters. Yun. Sinindi ko lang ilaw para maliwanag. Ayan. Pero umaaga pa naman. Ayan. Medyo madilim lang dito sa kwarto para mas makita nyo malinaw. So, bubutas tayo dito sa 6 centimeters from edge ng door. Gamit itong hole saw natin 2 and 3/8. And then, para naman doon sa latch. Saan na ba yung latch? Yun. Para naman dito sa latch niya, bubutas tayo gamit itong spade bit na ang size is 7/8. So, yun na nga yung gagawin natin. Then, after nun, install natin yung ating knob, yung door knob, no? So, okay, pakita ko sa inyo. So, yan, nabutas na natin, no? O nga pala, nakalimutan kong ipaliwanag sa inyo paano naman yung layout ng pagbutas ng para sa deadbolt natin. So, ganun din, no? 6 centimeters din dito para sa center hole at dito sa gitna. Gitna lang nito na naka-skwala rito. Ganun lang ang pagbutas. And then, yung height niya, wala naman siyang standard na height. Pero mas maganda, nasa taas siya ng doorknob. Kaysa nasa ibaba siya ng doorknob. Mas maganda nasa taas siya. Ako ang ginawa ko dito, mula dito sa center hole, 15 centimeters ang kinuha ko, 15 doon sa center hole din ito.
Mula dito sa center hole dito, 15 centimeters, umiskwala ako doon. Or 6 inches, mga 6 inches, ganon. So, bumutas ako. Isang tip pa nga pala, pag bumubutas kayo, unahin nyo itong malaki. Bago ito. Kasi pag inuna nyo to, wala pa itong butas, hindi nyo nakikita kung tumagos na ba o hindi. Baka mapasobra kayo sa lalim. So, unahin nyo itong hole saw na 2 and 1/8 bago itong spade bit na 7/8. So, bali ilalagay na natin yung ating doorknob. No? Unahin natin yung doorknob. Kung mapapansin nyo, sa butas natin, magiging maskip yan kasi shape nito. Dito okay yung size niyang butas na to. Pero banda rito, kita nyo, lumapad siya. So, ang paraan doon, gamit itong pat, yan, dito sa baba, ay luluwagan lang, lalagyan lang ng daan ito. Ito sumasabit kasi ito eh. Yan, luwagan lang ng konti. Konti lang naman hanggang sa maging maayos na yung pasok yan. Yan. Pasok natin yung mga latch. Ito pa slide na to, nakaharap to lagi sa amba. Hindi pa ganito, hindi siya maglalak. Ito pa slide na to, nakaharap lagi ito sa papunta sa hamba o sa door jamb. Yan. Yan. Tapos, kailangan natin ng lapis. Yan. Kailangan papantayin natin siya. Kahit sisipatin lang natin. Guguhitan natin itong paikot. Guguhitan nyo kasi ikakaiano natin yan. Papaitin o ipapat natin. Yan. Para lumubog. Kasi hindi pwedeng dito nakalubog, babanggayin sa hamba. So yung ginuhitan natin, tinanggal natin, ayun na siya. Gamit yung pait o yung pat, halalaliman natin yan kasi kung gano'n kapal ito para mag-flush siya dito o mag-flat siya. Bago natin install yung ating mga doorknob at deadbolt. So yung gagawin natin. Pati dito, bubutas din tayo. Kunin na natin yung sentro. Kung saan lulubog yung ating mga latch. So kung natin kita nito, kumita natin. At yung kita nito, butas na to. Yan, doon sa hamba yun yung butasin natin. So, nakuha na natin yan. Skwala natin siya. Okay, yan. So, may isa. So, yan. Tapos, yung gitna nito, kunin natin. Mamaya kapag ako nito ulit. Yung gitna. Ayan. So, butasan natin siya. Gamitin natin yung speed bit na 7/8. Sa kasama kong palad. May pako. Patay tayo dyan. Dito muna tayo. Dami pako eh. Pa dito ha. Ngayon, gagawin ko ng parang para may matong yung pako. Dahil pag di natin tinanggal yung pako, malalim ko eh. Oh, dito. Siguro gamit tayo ng drill na taong bakal para mabutas siya. So, pakita ko na lang sa inyo yung mamaya. So, bale yan, nagawa na natin yung paraan nito. Medyo nahirapan lang tayo. May malaking pako doon, kaya nung nag-drill tayo, tinamaan ng speed bit. Kaya nahirapan tayo pero nagawa natin ang paraan. Ang ginawa natin paraan, gumamit ako ng 9mm na drill bit na pambakal. Binarehan ako yung pakong tres para mabali, para makuha ko siya. And then tinuloy ko yung butas gamit yung spade bit hanggang sa nakuha ko yung tamang lalim. So ngayon naman, para minsan na lang yung pagpapat natin, sabay na rin natin to. Dito ilagay yung mga striker.
Halimbawa, ito yung striker dito. Ito yung magiging striker ng pinto dito. So, tapos, ito naman yung para sa deadbolt, no? Yan. Siyempre, babakasin din natin yan. Dito. Yan, ganyan. Tapos, kabila. Gamit yung pat, tinulubog din natin ito. Ngayon, kung magtataka kayo, para saan ba itong mga to na nakikita nyo tuwing nagbubukas kayo ng mga doorknob? Ito yung strike basket, no? Dito yan, para kung gusto nyo hindi nakikita yung kahoy, kung malinis. Ngayon, kung di mo kayo maselan, itong boots na to, pwede na to. Same lang yan. Ngayon, gusto nyo maging malinis, ilagay nyo to. So, dito sa video na to, ilalagay ko ito para makita nyo kung para saan talaga ito. Inulubog natin to gamit yung pad. Yung muna yung gagawin natin, bago natin babakasin yung striker. Ito. So, kakabit na natin to, pati yung doon yung mga latch natin. Timelapse na lang natin, then explain ko ulit. Ilagay na natin yung ating mga strike. Lagay naman natin yung mga latch, no? Dito nga pala sa deadbolt, huwag yung kalilimutan na sundin nyo yung arrow. Ito. Yung sa sinasabi na up. Yung sabihin nakapunto sa pataas, tapos sabi niya up. Nasa up position siya. Huwag nyo siyang babalik rin ng gano'n. So kung susundan natin yung up position niya, ito, up, tapos yung arrow, ganyan siya. Natin. Ito naman, gaya na sabi ko itong pa-slide na to, yung pa-slide na to, papunta yan sa hamba o sa door jam. Pag ganito, hindi siya sasara. Gusto mo ako eh. Siyempre, ilang magnet mo muna natin. Screwdriver dito. Good. So dahil nalagay na natin siya. Kita ko lang naman. Yun o. So ngayon nilalagay na natin ating doorknob, no? Yan o. Pasok nyo lang siya, tatapat ko na yung mga butas na yan. Unahin natin dito. Siyempre ito may susian sa labas. Tapos salubungin nyo lang dito. Yun. Then, gamit itong mga screw na to. Yung provided screw nila, yung mahaba. Ilalak natin siya nila. Yung mga butas na to. Tatapat nyo lang sila dun sa kapita. Yan. Huwag masyado mahigpit, no?
Then ito, dahil nakatapat dito, yan, hirap siya, diba? Ang technique yan, pinababa nyo lang ito. Bababa nyo lang ito, para lumusot ito. Uy. Pwede ba ba? Pwede ba taas? So, bago nyo talaga ikitan, check nyo muna kung kailangan pa ba natin i-adjust. So, kung okay na, ihigpitan na natin siya. Yun. Ganun lang kadali. Siyempre, magkakalak ito. Ngayon, dito naman tayo sa ating deadbolt. Ganda. Bali ganito siya. Itong may susian na naman, palaging nasa labas. Siyempre. Tapos, sundan nyo lang yung, ano niya, no? Nakasulat, green field. Siyempre. Dapat nababasa niyo siya ng maayos, hindi baliktad. Ayan. So, ganyan siya posisyon. At ang pagsuot nito, itong strike pin dito, dapat naka-horizontal, ganyan palapad. Hindi nakatayo, ha. Dapat ito naka-horizontal. Yan, nakapahiga siya. Papasok nyo dito. Tatak nyo rito sa cross. So, bali ganyan siya. Yan. Yan. Tapos dito sa kabila, ito. Meron din siyang pakros na gano'n. Tatatak nyo lang din. Meron siyang butas dito, dalawa, nakapahiga, horizontal. So, itong dalawang butas ko to, dapat nakapahiga din. Para, ano sila, matatak sila. So, ganyan siya. Ayan. Then, saraan muna natin siya. Yun. Check natin. Yun. At okay na, para makataan yung screw. Pag makanya, hindi makataan eh. Yan, makataan yung screw, no? Ilalagay na natin yung screw na itong dalawang mahaba. Ito. Yan. So, tapos natin dito. Gamitin na natin ito para mabilis. Yun. Tapos itong kabila. Kung masyado may pit, harapin ito tayo mag-adjust. Lihat natin ka. Ayusin muna natin ka dito. Ayusin nyo rito yung okay na doon siya kita. At may mga adjustment pa nakakitaw na. Nalagay na. Yun, yun lang. Okay. Testing natin. Yun o. Subukan natin susi ng deadbolt. Subukan natin yung lock ng deadbolt. Balik. Balik. Sige lang. Yun. Ito sarap yung mga sarap yan. Magana naman siya. Diba? Okay. Very good. Ayos na. So, pakita ko lang ulit sa inyo ng mga kabahay yung nagawa. And tapos na natin yung paglalag-install ng ating door knob at deadbolt. Yan. Ganun lang. Tingnan natin sa likod. Ganun lang siya kasimple, no, mga kabahay. Sundan nyo lang yung mga ginawa nating in-explain natin na instruction. Ayos! So, sana may natutunan na naman kayo sa ginawa nating video, no? At kung nagustuhan mo, at kung may natutunan ka, at nagustuhan mo itong ginawa nating video ngayon, ay sana pag-like naman yung video natin. At kung bago ka pa lang, syempre,
ay pakisubscribe na yung ating channel. At pakiclick yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod pa nating mga video. So yun, salamat muli mga kabahay sa panonood at hanggang sa muli, hanggang bukas, pagpapatuloy natin yung paggawa. Subaybayan niyo pa sana yung mga susunod nating vlog. Ayos!